Sa pumili ng Blossom card, ito ang inyong reading. Silang natin yung camera. Tingnan natin kung naalala ba kayo ng inyong tao. I'm sensing God shall provide. I feel like this is with regards to money, okay? Siguro nangingin ka sa kanya ng pera pero hindi mo pa rin siya nabayaran with regards sa utang. Or pwede rin baliktad na itong taon na to yung nangutang sa'yo pero hindi pa nabayaran, okay? So far, mabait itong taon na to, you know, if ever may utang ka sa kanya, hindi kanya sinisingil. Okay? Let's see. Clarify natin yung cards. Another shuffle dimension. Okay. To be honest with you, itong taon na to siguro may pinagdaraanan sa kanyang buhay. Ngayon, if ever may utang siya sa inyo, I feel na naisip niya na sana maintindihan mo siya. Okay? Yun yung nasa sense ko. Pero I don't feel na ito yung tipong tao na hindi nagbabayad. I feel na kung may utang siya sa inyo guys, nagbabayad siya, oo. Pero kung may problema siya, hindi siya agad magbabayad, okay? To be honest, kasi nga may problem siya. So far, naalala ka niya. To be honest, kasi I feel like with this disturbance here, yung feeling ng guilt. If ever this person may utang siya sa'yo, you know, ito yung kanyang nararamdaman. Naalala niya, if ever may utang kayo sa kanya, naalala ka niya na may utang ka, okay? Pero, mahal ka ng taong ito, kahit nasabihin natin na may utang ka sa kanya, mahal ka niya at alam niya na mabuti kang tao at magbabayad ka ng utang. At saka kung sakali man ikaw yung may utang, ito yung kanyang iniisip na baka ikaw yung may pinagdaraanan, kaya hindi mo siya nabayaran agad. If ever that's the case, okay? So, take it, vice versa, or pwede rin hindi. So, anyway, itong taon na to, you know, marami na kayong pinagsamahan. If ever may naninira sa'yo or kung ano man, hindi siya nakikinig dyan sa paninira tungkol sa'yo kasi first of all, may pinagsamahan ka with this person. And this person knows who you are as a person. To be honest. And I kinda like feel with this good news, I kinda like feel na meron ng rumors about you. To be honest, I'm not quite sure if it's about third party situation or basta I kind of like feel na fake news yun kung yung kumakalat. Okay? At hindi siya nakikinig doon kasi nga may pinagsamahan kayo. At alam niya na may pinagdaraanan ka at alam niya siguro din na lumayo ka sa social media or hindi ka nagkanon ka-open kasi aware siya na may nangyayari behind the scenes. Ito yung tao na alam yung nangyayari sa social media. Baka may na-observe siya. Hindi ko naman nasa-sense dito na nagchichismis siya. I kinda like see na may nakita siya or may narinig siya pero I feel this person is keeping it to him or herself. To be honest with you. I kinda like feel like whomever this is a person, a loyal friend
To be honest with you, I don't really feel karmic vibe with this person. Okay? Pero kung alam niyo mabait itong tao na to at may utang kayo, huwag niyong pagsamantalahan, please. Okay? Magbayad kayo ng utang. To be honest, hindi naman niya inihingi agad. So, anyway, naalala ka niya at naisip niya na may work ka at meron kang savings. And this person kinda like think, if ever hindi ka nakapagbayad agad, inisip niya na baka may problema ka, baka may pinagdaraanan ka, and so on. But yet, despite of all these things, this person is thinking na positive thing about you, na magbabayad ka ng utang mo. Kung may utang ka man. Okay? Kung sakali man siya yung may utang sa inyo, iniisip niya na, kapag nakaraos na siya sa kahirapan, kapag nakahanap na siya ng work, may savings na siya, magbabayad siya sa'yo. Okay, hindi niya tatakasan yung utang, to be honest with you. Kasi kung sino man to, as I told you, mabuti siyang tao at naiisip niya kung may utang siya. Okay? And I feel this is a kind of person wherein kung may nagawa siyang mali, he or she will feel guilty or even ashamed about it. To be honest with you. So, to be honest, I feel here with the chosen being here. So far, maganda yung energy na to kasi, iniisip ka niya as part of his or her soul tribe. Meaning, feeling niya magkasundo kayo. At saka, I kinda like feel whomever this is, he or she is spiritual as well. Kaya, magkana loob mo sa kanya kasi nafe-feel mo na mabuti siyang tao at hindi kanya sisingilin agad. Kasi hindi ko nafe-feel dito, guys, na siya yung type na isingilin ka, gigipitin ka, alam na niya naghihirap ka, pipilitin kanya magbayad. Hindi siya ganun, okay? Kasi kung sino man ito, kung sakali man pinagkautangan mo siya ng pera, abundant siya. If ever siya may utang sa'yo, magbabayad siya sa oras na nakaraos na siya. Okay? So, kung naman ang kanyang pinagdaraanan. Pero so far na-sense ko na busilak yung kanyang damdamin. So if you're asking kung naalala ka, yes, okay, at yung dahilan, and dahil iba siguro sa inyo may utang sa kanya or pwedeng vice versa na siya may utang sa inyo. So, yung good news dito, guys, hindi niya tatakasan kung may utang siya sa inyo. So you have this one here. And we also got Y. So far ito ay nabanggit ko kanina na meron siyang naririnig na rumors about you. So baka may mga tao na pinagtatawanan ka, pinagchichismisan ka ng di maganda, binubuli ka, alam niya yan. And this person is definitely wondering why they are doing this to you. So you have the trust in reverse, and we also have this one in either way. So far naman, guys, I kinda like feel na yung actually gossip na yun, kapag napaniwalaan yun, mawawala yung trust sa'yo ng tao. At I kinda like feel na naiyak siya for you kasi inisip niya na kapag kumalat si chismis, wala na magtatrust sa'yo. Honestly, so you have the warn in either way. We also have the book. So far, guys, talaga di maganda yung chismis about you. But since this person knows you, okay, kasi may pinagsamahan kayo, hindi siya basta-basta mauuto ng mga chismis. Okay? Kasi with a peace in either way, you could be in good terms with whomever this is. Okay? And we have this one, may chismis. So, may nalalaman siya nung kumakalat at chismis about you. Pwede mo naman siyang tanungin kasi, to be honest, this person consider you as his or her friend or kakolos. Okay? Pero kung ayaw mo, hindi ka handa, wag mo na lang alamin. Okay? And I think if ever this person knows that, hindi mo matitake, kung alam mo yung katotohanan, I think that he or she will not tell you. Kasi masasaktan ka lang. So anyway, let's see what else do we have here. Another, I feel like good friend or pwede rin good lover kung
consider mo sa kanya. Okay? Pinagtatakpan niya yung chismis na yun. Ibig sabihin din niya sinasabi sa'yo, guys. Kasi I kinda like feel it's kinda like a serious na usapan. Okay? At ayaw niya na ma-break yung iyong puso kapag nalaman mo yung chismis. So, hindi ko na-feel dito na pinagkalat niya sa chismis. I kinda like feel this person's just aware, okay? So far, if ever, may utang siya sa inyo, guys, alala ka nga niya, this person feel guilty, to be honest, kasi nga, naghihirap siya sa ngayon with regards sa money. At yun nga, this person feel guilty kasi wala siyang ma-offer. Hindi siya makapagbayad ng utang. Kaya hindi ka pa niya ina-approach kasi nahihiya siya sa'yo dahil wala siyang pambayad. Pero once that he or she has some money, this person will pay you. To be honest with you. So far naman, if ever ko yung nangangailangan ng pera at may utang ka sa kanya, iniisip niya na, tinataguan mo siya kasi, hindi ka pa makapagbayad sa ngayon. Pero hindi niya iniisip na ikaw yung someone na deceitful. Iniisip niya na may problem ka or issue with regards sa money. Kaya, hindi mo na siya pinayaran. But yet, this person is aware na meron kang work at magbibigay ka ng money kapag, okay na. So far, with regards to this one in reverse, ibig sabihin lang no na hindi ka niya iniisipan ng masama. Iniisip niya na babalik at magbabayad ng iyong utang. Hindi mo siya tatakasan kasi first of all, tingin niya sa'yo ay tunay na kaibigan or kung kamag-anak man talagang, mahal niya. Okay, anyway, tingnan naman natin kung ano yung karma ng tao na nagkakalat ng chismis tungkol sa'yo. Okay, nasas ko yung kantang The Warrior is a Child. Okay. Kung sino may nagkakalat ng chismis, guys, maybe it is a person na iniwan ka or pwedeng whoever this is, this could be a backstabber person at pwede rin na ikaw yung umiwan sa kanya dahil hindi maganda yung kanyang pag-uugali. So far, hindi ko na-feel dito na, may childish reason about sa paghihiwalayan yung dalawa. So, yun nga, nag-give up ka nga sa taong yun. So far, yung kanyang karma, guys, sa kaka-senso kapag nawalay ka sa kanya. So, if ever you didn't achieve this yet, you will achieve this. You will overcome things, okay? To be honest, and I kinda like feel na yung taong ito na nagkakalat ng chismis, hindi niya mauto yung mga tao na kagaya ng kung sino man tong tao na tinanong mo sa akin, hindi niya mauto yung mga tao na mabubuti, yung mga tao na, very wise, honestly. So, isa sa kanyang karma, guys, hanggat di siya nagbabagong buhay, ang buhay niya ay laging madrama at hindi balanse. Isa yun sa kanyang karma rin. And I kinda like feel here as well na maguguluhan siya sa kanyang options with regards sa love life situation. Maybe dahil, nakabase siya sa passion. So, if ever they do have a connection, it's just for passion purpose. So, dahil ditong dahilan, hindi magiging forever yung kanilang love. Okay, mawawala yun. Kasi, first of all, hindi stable yung ground. It's just for fire, for passion. So, anyway, isa rin sa karma ng tao na to, nawawala ng gana sa kanya yung mga tao kasi siguro mapapansin nila na ikaw ay, maging abundant.
To be honest with you. Kasi, first of all, hindi ka busy na manira ng tao. Sila yung busy manira. So, sila yung mawawalan ng posisyon. At, titingnan sila ng mga tao na, lagi na lang naninihira, wala nang ginawa sa buhay, ganito't ganyan, kung ano pinopost. So, mangyari niyan is, titingnan sila ng mga tao, not in a good way, to the point na mawalan talaga ng gana sa kanila, yung mga tao na makinig. Yung iba sa kanila, baka binablock na kasi annoying, So, isa sa kanilang karma, hindi sila magiging emotionally fulfilled. Okay? At napansin nyo rin with regards sa love life, kasi nga, iniiwan sila lagi ng lover or pwede rin mga kaibigan kasi hindi sila mapagmahal. Kasi itong taon na to, wala nang ginawa kundi manira. So, siguro, kaya siya naninira kasi yung gusto niya mangyari sa iyong buhay is iwanan ka ng mga tao at hindi ka mahalin. So, instead na mangyari yan sa'yo, nangyayari yan sa kanya. Siya yung napag-iiwanan. Siya yung ini-stop ng mga tao kasi hindi maganda yung mga sinasabi niya tungkol sa kanyang kapwa na nananahimik lang. Okay? So, anyway, continue nyo lang guys sa, wala kayong gagawing action sa naninira sa'yo. Let them be. Let them be the judge. Kasi if ever you will react over this person, to be honest with you, baka masira lang lalo yung pangalan nyo. Honestly, so to handle it, don't make the fire worst. Yun na lang masasuggest ko. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. So pumili na silence card. Ito ang inyong reading. So anyway, I kinda feel here talaga yung may pagka-negative na energy. Honestly speaking. I'm also sensing ahas. At hindi kayo magkaintindihan. Na-sense ko na kayong dalawa ay nagkasagutan or pwede rin din naging maganda yung ending ng inyong relasyon with this person. So far, I kinda feel like this is a karmic person and nakita kayo for a lesson, to be honest. And anyway, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda feel na mabuti ka naman tao, pero itong tao na to ay hindi kagaya mo. Okay? Na-sense ko rin, okay, tama lang ginawa nyo na lumayo kayo sa isa't isa. Kasi na-feel ko rin na whomever this is, they are a black magic user. At feeling ko kung naging magkarelasyon man kayo, walang patutunguhan yung relasyon. Kasi I kinda feel also na nilalayo ka ng Panginoon from this person. Kasi hindi maganda yung kanyang vibe. Napaka-toxic. Simula pa lang na-sense ko na agad. Okay? Anyway, naalala ka ba ng taong ito? So far, if ever this person do have work, okay, wala siya sa pera. O may work siya pero yun nga madalas walang pera. Kasi maybe what's happening here, gusto niya maka-move on or maka-recover sa'yo. And by doing that, he or she is spending money, to be honest. So, we got this commitment and this one. So, to be honest with you, naalala ka nila, yes, at nainis sila. Kasi, feeling kasi nila na you belong with them. But you break free. Okay?
At I kinda like feel na maganda naman yung dahilan mo ba't ka nakipag-break. Kasi first of all, maybe they do have issues with regards to their anger, or maybe they are somebody who blames and blames. Honestly, dito pa lang di ko nagugustuhan yung energy. Feeling ko biniblame kayo kung bakit nag-ending yung inyong relasyon. So, this is with regards to a karmic ex, okay? Or pwede rin karmic friend, okay? So far, yes, naalala niya kayo. At nalulungkot siya kasi yun nga, naglaho na parang bula yung inyong connection. At ini-imagine niya na maganda sana yung iyong relasyon, yung mga bagay na naglaho, inaisip niya yun. So, kaya siya napapagastos kasi nga, pinipilit niya mag-move on from you by material wealth. Or, yeah, pwede rin na, umiyak pa rin siya, pilit niyang kinakalimutan, work siya ng work, yun yung ginagawa niya. So, naalala ka niya kapag mag-isa siya at hindi siya nag-work. Ayun nangyayari. So, authentic is being here. So, I kinda like feel like gusto ka niya kasi you are authentic. Hindi ka plastic. Okay? Hindi ka fake na friend or fake na lover. You're being honest. To be honest with you. So, let's see what we have. So, yun nga, nagbibisi-bisian siya sa work para hindi ka niya maalala. To be honest, okay, and with us still being in here, I kinda like feel na kaya siya nagagalit kasi for this person, he or she thinks that you belong with him or her. Honestly. Okay? And let's see what we have. So, as I told you, this person definitely uses black magic. Okay? And I think this person is somehow manifesting you by magic here. Kasi with the justice being here, ibig sabihin lang nun, ito yung tingin niya sa'yo, na ikaw ay upright na tao, ikaw ay authentic, tunay na kaibigan. Okay? At gusto niyang ikaw uli yung kanyang maging jowa or partner kasi, mabuti kang tao. Honestly. So, we got the silence here. So, kaya ka siguro nandito kasi yun nga, hindi siya nakikipag-usap sa'yo. Nag-break lang kayo and that's it, okay? But this person thinks of you. Yes, naalala ka niya. Kapag siya ay mag-isa lang, wala siyang ginagawa na trabaho. Okay? But this person, honestly, is not good because yours is manifesting you by magic. Baka ginagayuma ka niya or baka wish siya ng wish, na bumalik ka sa kanya. Okay? Pero, hindi ko gusto yung vibe, okay? Or yung way ng pagsama niya sa'yo kasi it's through black magic, okay? So, it's not good. So, we have this one, mosquito, and we also got just do it. If ever this person, drain your money or something, I think na ito pa rin yung gagawin niya if ever naging kayo uli. Na gagamitin ka niya, sisimutin niya yung meron ka, honestly. So, you got just do it. So, if ever this is tamad sila. Yes, gusto ka nila, minamanifest ka nila, pero gusto nila ikaw yung lumapit sa kanya. Kaya ginagawa nila, guys, this person is using certain magic to gain you back. Okay? At least you're aware. And I'm not sure, guys, kung tumalabin sa inyo, maybe nagkaroon kayo ng panaginip tungkol sa kanya kasi nga minamanifest ka niya. Gusto kanya na pabalikin sa kanya, pero hindi siya nag-e-effort. Okay, this person will not make the first move kasi na-expect niya na gumana kung ano man ang ginagawa niyang kalokohan at ikaw yung bumalik sa kanya. Okay, so you have the bliss in reverse. So, yun nga, if ever this person use you for money, gagamitin ka lang niya sa kayamanan. So, you have the karma here. And we also got this key. Okay, so, I'm kinda like feel, guys, sa isa sa kanilang karma talaga, yung naghiwalay kayong dalawa. Kasi first of all, by both of you, separated from each other, that will open new doors for you, as you can see.
And you also got the sun in either way. So, hindi siya masaya, honestly. Tuwing hindi siya masaya, naalala ka niya, iniisip niya na, siguro may masaya ako kapag yung tao lang to nandito sa buhay ko. So far with the energy of the reading, I don't see na meron silang iba. Okay? Kasi yung feeling ko dito, yung iniisip nila na they belong with you and you belong with them. And that's why they're manifesting you back. So, anyway, hindi sila masaya. Let's see what else do we have here. It says in Kandang, the warrior is a child. So, maybe yung part na, you don't know kung sino yung nandun para sa kanila pag sila'y malungkot. So, siguro ko yung puntahan nila kapag sila'y nalulungkot, You really care for them. And that's maybe the reason why kung bakit gusto ka pa rin nila. Kasi feeling ko naiyak ako habang nagsashuffle ako ng cards. Habang naalala ko yung kanta. Okay, and anyway. Okay, dahil mabuti ka sa taong ito, yun nasa sense ko. So far, guys, okay, kabaliktaran mo itong tao na to. Kasi whoever this is, he or she is sinungaling. Okay? Kaya hindi kayo nagpa-vibe. Kasi first of all, you're authentic and this person isn't. And maybe this is also the reason why kung bakit ka umiwalay. Kasi ayaw mo ng dishonesty. Ayaw mo ng fake friends or fake lovers. So, yung ba sa inyo, ito yung nangyari na nagkaroon ka na ng siguro ng karelasyon. Okay? If ever said that the case, okay? Naalala ka niya kasi this person think that you are a good person. Like, you genuinely love and care. At kung sakali man na ginamit ka niya dati sa kayamanan, ito yung kanyang iniisip na swerte ka with regards sa money. At whatever that you're doing with regards to your career, it's really fated for you. Hindi yung maaalis. So, dahil naisip niya na successful ka na, okay, iniisip niya na magkabalikan kayo sana para yung bliss sa punta rin sa kanya. Kasi nga, manggagamit itong tao na to or nang sisimot ng kayamanan ng iba. Kahit nasabihin natin may work naman siya. So anyway, this person definitely remembers you. Okay? To the point na hindi na siya tumitingin ng iba kasi nalala niya ikaw at nalala niya yung bagay na nawala sa kanya. At I kinda feel sad energy with regards to this one. Kasi, hindi ko yung tipong tao na nagbe-betray. Okay? At alam niya na hindi naman ikaw talaga yung totoong dahilan kung ba't nag-break kayong dalawa. Parang nasisisi ka lang niya para siguro alisin yung guilt niya and so on. Kasi we have it here. Or bang nainis siya kasi nga until now, you guys are not talking, you guys are, separated. Kasi ito yung dahilan mo guys, ayaw mo na ng deceitfulness. Ayaw mo na nung ginagamit ka lang. Okay? Yung gusto mo yung genuinely na may pagmamahal. Kasi first of all, with your reading, hindi ko na sense dito guys na minahal ka niya. Feeling ko ito yung somebody na, nakakuha sila ng something sa'yo. Sila'y nakinabang at hindi ikaw. Tingnan natin yung karma ng taong ito. Kasi so far, as I see in your reading na may ginagawa siyang kalokohan, ginagayuma ka niya, minamanifest ka niya in a wrong way. Hindi maganda yun. Okay? So, let's see kung ano yung karma nun. Okay. I also sense yung kantang, if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. Maybe yun yung hiniling mo na gusto mo na ng peace.
Okay, kasi maybe nung nagka-relasyon kayo ng taong ito, lagi na lang may away, lagi na lang may drama, you know. So, yung nangyari, you know, grant ni God yung iyong wish, kaya kayo naghiwalay. Or nilayo ka na ng Panginoon sa taong ito. I really sense a waldas siya, guys. Okay, I really feel it strongly. So, yung kanyang karma, guys, makakatagpo siya ng mga tao na hindi mapagmahal. Mga kontrabida sa kanyang buhay. Yun ang nasa sense ko. So, ito yung marirealize niya that you are a right person, you know, at may kita niya talaga yung genuine love mo sa oras na hindi niya maranasan sa iba yung pagmamahal na ipinakita mo sa kanya. So, yung karma nila, guys, they have to deal with people na talagang karmic, toxic kagaya nila. Honestly speaking. So, mas natagpuan nila tong tao na to, guys, hirap silang makaalis. To be honest with you. If ever this is somebody who uses you for money, honestly, ang gamitin din sila ng tao nila with regards sa money, and that's the reason why, kung bakit, you know, lagi silang may issues sa pera. I feel na yung tao nila ay waldas sa money rin, kagaya din nila. So, isa sa kanilang karma, you know, they have to see you go away from them. At yun nga, binak mo na sila. To be honest, nakakaangat, guys, pag nawalay ka na sa taong ito. So, karma nila, guys, you know, hindi magtatanggal yung kanilang relasyon with this person, hindi pa abandon yung kanilang relasyon, at walang pagmamahal doon, naiyak na sila, honestly speaking. And with regards to this one, you know, I feel na hindi mo na sila mapapansin, kasi maging busy ka na lang sa work. You know, at hindi mo napapansinin itong taong ito. So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng passion card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung naalala ka ba ng iyong tao. I feel na itong tao na to, you know, pinakita mo siya ng tunay na pagmamahal. To be honest. I feel this person holds grudges within. At nagsisinungaling siya sa posting sa social media about you. I feel this person doesn't care anymore how you feel. At kung sino man ito, nakasakit siya ng iyong damdamin. Dati siguro kayong magkaibigan, honestly speaking, at pinagsamantalahan niya yung iyong kabutihan. Pero wala siyang utang na loob sa'yo. I-clarify natin yung cards. Kaya kanya sinisiraan para hindi mapansin ng mga tao yung masama nilang ugali. Na-sense ko rin third party situation. Maybe this person put you through a lot of karmic cycle, breakups. Kung sakali man ito ay lover ninyo. If ever this is a friend of yours, ahas siyang kaibigan, na-sense ko rin na maldita siya. And this person wanna be popular and rich one day. Na-feel ko na sobra siyang proud, to be honest. At saka napaka-arrogante na tao yung may energy. Di maganda, actually, yung vibe niya. So, tinan natin kung naalala ka ba niya.
I think this person is jealous of you kasi nakita ka niya na maybe you're going after your goals and your dreams, as you can see. At siya naman ay depressed, to be honest, kasi maybe he or she has a job or has something pero hindi naman yun para sa kanya. And somehow, this person remembers you whenever he or she is alone. Pero nasa sense ko dito ay galit. Okay, I don't know why maybe this person is comparing their life to you at siguro niisip niya na mas mabuti pa yung buhay mo, may kasama ka na, may katrabaho ka, and so on, siya wala. So, nalala ka niya kapag nakita niya yung kanyang buhay ay di maganda. So, ito siguro nangyari na hindi na kayo nag-uusap, to be honest, and that's why you're here. You're wondering kung naalala ka niya. Yes, naalala ka niya. Kasi di mo siya pinapansin. To be honest with you, walang pansinan. Okay? Baka naalala niya, yun nga, na friends kayo, may pinagsamahan kayo, kundi man friend-lover, pwede rin. Okay? But it's really fated na maghiwalay kayong dalawa kasi it's a lesson learned is what I sense. So, I think nakita kayong dalawa kasi, you know, you're showing this person how to be kind and loving like you. Kasi kung sino man siya, ito yung tao na, you know, baka demanding sa'yo, napaka-toxic. Honestly, kung may ginagawa siyang mali sa'yo, you have to say sorry. This person, I don't feel na they are the type na magsusorry. I feel na ikaw yung nagsusorry at hindi sila, you know. And with this desire, so, naalala ka niya, to be honest, this person could be jealous even lalo na kung may friends ka. To be honest, at I kinda like feel yung energy na naiiyak siya. So, I kinda like yung energy kasi more on jealousy. Honestly speaking, jealous siya kung anong meron ka. Honestly, kasi alam niya kung anong meron ka, fated yan sa'yo. To be honest. So anyway, whomever this is somebody na hindi mabuti na kaibigan kasi ito yung tipong tao na kapag nagsiselos, ini-ilwish niya or kinakurse niya kasi nagsiselos siya. Gusto niya ng ganong buhay, you know. I mean, the last being here. So, this is sad, guys, okay? So, kaya kayo naghiwalay in the first place kasi nga nag-i-ilwish siya na mawala lahat ng meron ka. Kasi nakita ko dito sa iyong reading, meron kang friendship, may group of friends ka, meron ka ring trabaho na designated talaga para sa'yo, maganda nangyari sa buhay mo, as we can see. And this person, instead of him or her being happy for you, he or she curses, ill wishes, you know, at you know, siya pa yung parang galit. Honestly. So anyway, we have this passion here. So maybe you're someone na mabuti or talagang mabait sa kanya at nagkita nga kayo dahil tinuturuan mo siya kung paano maging mabuting tao. Okay? I feel na kaya ka umangat kasi yung energy mo talaga ay maganda. You know, kaya rin siguro siya naiwanan ng mga tao kasi in the first place, you know, yung kanilang energy hindi maganda. Honestly, meron silang crab mentality attitude. At saka iwas na rin kayo mag-posting. And maybe this is also a lesson learned for you to be introvert. Okay, kasi may mga tao na hindi masaya at sila ay naging selosa lang or seloso sa mga nangyari sa iyong buhay. So, let's see what else do we have here. So, we have the compass here. And we also have this one. So, kaya pala siya nagsiselos, guys. Kasi first of all, na-unlock mo na yung fate talaga sa'yo. Kasi this is a person na hindi pa niya nakamit yung bagay na gusto niya makamit. Kaya siya nagsiselos. So, marami siyang red flags kung sino man ito, guys. So, you have the true story in either way. So, naalala ka niya, yes, kasi you are an authentic person.
And we have this one, nag-break na kayo guys, and 5 in reverse. So, hindi pa rin siya nagbabagong buhay. May red flag pa rin siya. Yes, naalala niya kayo. Pero, not in a good way or manner. Kasi pinagsasalosan ka lang niya. Honestly speaking. Okay, at kinakurse ka lang niya. So, i-block yun na siya guys. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. I feel this is definitely a fake friend, Kasi kung tunay kang kaibigan, dapat maging masaya ka sa kaibigan mong umaangat sa career. Diba? Okay. Na-sense ko mabigat sa puso yung energy. Okay. Namabas uli na wala silang pinagbago. Ganun pa rin sila, guys. So, tingnan natin kung naalala ka ba nila. So far, this could be you busy ka na sa work. So far, nakakarma sila. May mga drama nangyayari sa kanilang buhay at injustice din. Honestly, naiyak sila. Hindi maganda nangyari sa kanilang buhay. And maybe people are looking at them not in a good way. Kaya minamaltrato na sila ng mga tao, kasi hindi nga sila mabuting tao in the first place. Okay, so far naalala ka nila, until now this person is watching you from afar at nakita niya na may pera ka, nakita niya na may lover ka, minamahal ka ng mga tao kung wala man lover, okay? Pero minamahal ka, nagsiselos sila. Ang nangyayari. So, naalala ka niya kasi until now, this person watches you from afar. Honestly speaking, pinak mo na siya, nag-ending siguro yung relasyon ninyo guys, okay? So, yun nga, this person is jealous of you about your, opportunities, as you can see. And you're a mature person, lumalayo ka sa mga tao na kagaya nilang hindi mabuti. At I kinda feel naiinis siya kasi siguro blinak mo siya or di mo na siya pinapansin kasi nalaman mo yung totoo. At saka ka umangat nung iniwan mo tong taong na to. Kasi maybe, dati hindi ka umaangat kasi baka nakasama mo siya, may ginagawang curses, kung ano man yan. Kaya hindi ka umangat, nung kilala mo pa siya or close pa kayo, saka ka umangat, na-realize mo nung, hindi mo na siya kasama as friends or as a lover. So, tingnan naman natin ngayon kung yung kanyang karma for ill-wishing on you. An answer they mentioned to me. I'm really sensing third-party situation. Kasi nangyari dito guys, kung sakali man may relasyon kayo dati, siguro ginagawa niya is ini-ill-wish niya yung iyong relasyon or connection. Okay, at nasa-sense ko rin na hindi siya nagsasabi ng katotohanan sa'yo. So, let's see kung ano yung kanyang karma. So, yung karma niya, aangat ka, as you can see. Siya naman, ganun pa rin siya, hindi siya maka-move on, hindi siya aangat unless magbago siya, guys. Isa sa kanyang karma rin, makakatagpo siya ng mga tao na hindi mabubuti at maalala ka niya. Maalala niya yung kabutihan na ginawa mo sa kanya. Kasi, honestly speaking, ito yung tao na pinakita ka ng Panginoon sa taong ito kasi dapat nga sila magbago. At kaya hindi sila makamove on sa'yo kasi pinapakita ng Diyos yung dapat sila. Pero sad to say, hindi sila nagbago at hindi sila makamove on sa'yo. Parte yun ng kanilang karma kasi naging mabuti ka sa kanila at isa ka sa biyaya ng Panginoon sana for them. Pero yung ginawa nila,
gumawa sila ng kalokohan sa'yo, inaway-away ka nila, kinurse ka, dahil sa kanila nagkaroon ng third party, baka naman may ginawa sa partner mo dati, or kung ano man ang ginawang kalokohan. So, parte ng kanilang karma, to be honest, yun nga, maaalis ka sa kanilang buhay. At isa sa kanilang karma, to be honest din, naawain sila ng mga tao. Dahil nga deceitful sila, diba? So, anyway, parte ng kanilang karma, they really have to see you not looking at them. Okay? And I kinda feel na mawawalan din sila ng focus with regards sa kanilang career. Kasi ito nga yung taon na busy nga magmarites or tumingin-tingin sa paligid, sa iyong buhay, and so on. Kaya wala nangyayari sa kanilang buhay. Kasi, instead of them looking at their life, fixing it, they're looking at others, comparing their life. Complain sila ng complain, like non-stop, okay? So, isa sa kanilang karma, with regards sa money, laging kulang ang pera. Yun yung kanilang karma. At isa sa kanilang karma, makakatagpo sila ng mga tao na magsasabi sa kanila ng hindi magagandang pakinggan ng mga bagay. Makakatagpo sila ng mga kagaya nila na toxic. Na maybe salita na salita. Okay, kasi nakikita ko dito sa energy, he or she is kinda like all talk. Siguro siya yung mahilig na mag-blame, honestly speaking. So, mangyari din yun sa kanya, i-blame din siya ng mga tao or may sasabihin di mabuti sa kanya. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you. Sa pumili ng cross card, ito ang inyong reading. I'm sensing hugas kamay. So, let's see kung nalala ba kayo ng inyong tao. I feel na itong taon na to, wala siyang utang na loob sa'yo. Honestly. At nasense ko rin na you are a gift of God for this person. Pero yun nga lang, hindi ka niya pinahalagahan. But they are aware that you are definitely a good person. Okay? And I kinda feel as well na this is somebody na jealous of you and they don't really know what to do with your life. Clarify natin yung cards. I feel na sa ngayon, ginagawa mo yung iyong calling. At naiinggit sila kasi hindi sila napili. Feel another? I feel whomever this is somebody that is a backstabber. At itong taon na to ay nagsiselos sa iyong career. It could also be somebody na charismatic. Okay, this is sad guys. Sa sense ko na itong taon na to, balak niyang bumalik sa iyong buhay para sirain yung iyong career. Kung sakali man meron kang business, gusto niya maging bogus sa buyer mo. So, mag-ingat kayo. Honestly. Magagad maniniwala sa iba. So, anyway, here is your cards.
So far, naalala ka ng taong ito as someone na mabuting tao at isa ka sa good news or maganda ka na biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi nga, nagpakita ka ng pagmamahal sa kanya. But yet, whomever this is, itong taon na to gusto kanyang ligawin ng landas kasi alam niya nasa tama kang landas with regards sa iyong work as of this time. Okay? Yan basta nyo ginagawa nyo yung iyong calling. Kung may calling kayo. Okay? So, we have this one. Ang kanila feel yung torture na energy dito. Honestly. So, maybe you're definitely somebody that is definitely loving. Pero yung ginawa ng taong ito, baka tinorture ka niya, hinaras ka niya, basta binigyan ka niya ng traumatic experience, okay? And we gotta live and learn being here. So maybe you're definitely somebody na genuinely loving. At na-meet mo itong tao na to realize na may mga tao pala na masama. At hindi lahat ng tao ay kagaya mong mabubuti. So, nagkita kayong dalawa kasi in the first place, you're teaching this person how to love, how to be nurturing, okay, and caring of others. Kasi kung sino man to, hindi siya ganon. So, naalala ka niya sa tuwing siya ay nalulungkot. Kasi iniisip niya na gusto niya maging ikaw na successful with regards sa iyong career. Ito yung tao na feeling niya wala pa siya na-achieve sa kanyang buhay, kaya siya naiinggit sa mga taong kagaya mo na meron ng narating with regards sa career. Nasa na 3 ka? This is 1. So far guys, okay, siguro on your end, hindi mo siya siguro naalala kasi you're busy at your work at swerte ka, as you can see. And I'm sensing na ito yung kanyang pinagsasalosan siguro na yung tingin sa'yo ng mga tao talaga ay mataas. Okay, or maybe you're popular, maybe, you do have a high position at work. Talaga maganda yung career, kaya siya nagsiselos. Honestly. So far guys, honestly, naalala ka niya kasi nakita niya na maayos sa iyong buhay. If ever you do have a lover and you have a lot of blessings, nagsiselos siya doon sa mga blessing mo, as you can see. And this is somebody that maybe he or she has an image of you at ginagamit niya yun siguro na pang-curse para ikaw ay magkasakit. Kasi nainis siya na meron ka mga blessing, may lover ka at meron ka ring trabaho. So, again, we have this card, curse. So, naalala ka niya at kina-curse ka niya. Kasi nakikita ka niya na ikaw ay umaangat with regards sa iyong career, ginagawa mo yung trabaho mo kung may calling ka man, okay, at gusto niyan pigilan kung ano man ang meron ka. Okay, so nagsaselos siya kasi kung ano man ang meron sa kanya, wala siya or it's just imaginary. Kung nagpo-post man siya, peke yun, fake news, okay? And anyway, with the protect being here, so maybe what happened here guys is that the heaven is protecting you from this person. Kasi first of all, whomever this is, they are definitely a liar. Kaya walang totoo sa kanila, to be honest. And look at this one. So you do have this thing. Naalala ka nila, yes. At parang dinedemand ka nila na maging connected uli sa kanila. Tapos, if ever you guys will be connected again, they will demand from you, they will bully you, at kung anong drama na naman ilalagay nila sa iyong buhay. So, mind as well guys, na wag nyo na lang silang pansinin, okay? Kasi intention ng taong ito, intention niya ay hold back ka sa iyong success kasi maganda yung nangyayari sa iyong buhay, honestly. So, kang pauto sa kanya guys kasi until now gusto ka nilang kontrolin. At kaya kanila naalala kasi maybe this person is thinking on how to actually pin you down or kontrolin ka.
So let's see what else do we have here. So we got the red flag. We also have this one in reverse, and we have the weak in reverse. Okay, siguro ito yung tao na hindi ka na-expect na aangat someday. Maybe whomever this is, they used to bully you, they used to criticize you even, honestly, at bigla ka nag-bloom. So, yung balak nilang mangyari dito is maalis sa'yo yung charisma mo or yung nangyari sa yung buhay. So, you have this one here. Yes, alala ka nila kasi pinapaalala ng Diyos yung mga mabubuti mo nagawa para sa kanila kasi in the first place, you know, they're being shown on kung ano yung dapat na gawin nila. Kasi pinakita mo sa kanila kung paano maging mapagmahal, you know, at itong taon na to hindi ko na-feel yung love, as in wala. Yung nararamdaman ko sa kanila is more on envy, jealousy, honestly, lahat ng negative, honestly. Okay, so you have the truth here. We also have the addict in reverse. So, nalala ka nila kasi you are someone na napaka-upright in their eyes. They see somebody na walang addiction, and they see somebody that is definitely a truth speaker, as you can see. And you're showing them, you know, yung bagay na dapat sila. Okay? You're showing them if ever they are, you know, someone talaga na negative yung attitude, you're showing to them that if you are a good person, if you speak the truth, you know, good things come to you. Honestly. So we gotta take it easy in reverse, and we have this one here in either way. So, nalala ka nila kasi yung gusto nila mangyari sa'yo is magkaroon ka ng hard life. At gusto niyang gibain kung ano man ang relasyon na meron ka. You know, gusto nila mawala yung relasyon, gusto nila masira yung career mo. There's somebody that's definitely ill-wishing on you. So, until now, they remember you kasi gusto ka nilang sirain. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na mabait kang tao, tsaka napaka-authentic, okay? Na-sense ko yung kantang, The Warrior is a Child. So maybe you're somebody who embrace your inner child, and that can be the reason why, guys, na in your energy, you know, kalmado ka lang. Honestly, at saka despite of, you know, people doing these things to you, nag-heal ka kagad kasi you're acknowledging your inner child. So anyway, yun nga, umalis ka sa kanila. At yung dahilan mo ba't ka umalis? Kasi they are liars or they're not good people for you. And maybe you break free from the illusions, the lies, the manifestations that they put you through. Kasi daming mong napagdaanan sa kanila, tinutukso kanila, binigyan kanila ng traumatic experience, and so on. So anyway, this person really plot to come back to you and pretend to be like a good person, pero hindi pa rin sila good person, guys, okay? They are just somebody who will lie to you. Kasi alam nila na mabuti ka at maganda yung nangyayari sa ngayon sa iyong buhay, lalong-lalo na sa career. So gusto nilang bumalik, kaya kanila naalala, kasi gusto kanilang bigyan ng burden. You know, at yun nga, gusto ka nilang payakin muli kasi nakita nilang balanse yung iyong buhay at wala kang drama. So they're really plotting to come back to distort your life, honestly. And until now, they're watching you from afar. To be honest, at nakita ka nila siguro na may karelasyon at yung ini-wish nila, ini-ill wish na sana mawala yung relasyon mo, sana mawala rin yung career mo, you know.
And I don't see na nangyayari yung wini-wish nila. Kasi so far, as of this time, nararating mo yung iyong mga pangarap at masaya ka sa iyong buhay kasi umalis ka sa taong ito. So, meaning lang nun, di ka nila ma-offeran ng anumang curse items or so ever kasi nga naghiwalay kayo. Kasi first of all, you guys are not fated to be together anymore. Kasi binigyan nga sila ng chance ng Diyos, makita na mabuti. Hindi sila nagbago. Instead nagbago sila, paano silang Judas. Ginawa nila ng masama yung taong mapagmahal. So anyway, this really a person that really plot to, give you another traumatic experience. So controlling nila yung iyong buhay at magbida-binahan sa iyong buhay or someone na magko-control sa'yo. Kasi maybe you're somebody that's soft-hearted. You're very delicate, to be honest. At siguro naisip nila na yung kahinaan mo, natatakot ka kapag may tao na at rage. So, mag-ingat kayo guys. At, you really need to be tough somehow. At hindi porket soft ka, maniniwala ka kaagad sa mga tao or papautos sa kanila. So, might as well, continue mo lang na ignore yung taong ito at focus ka lang sa iyong work. So, tingnan naman natin yung karma ng taong ito. I feel like this person is cursing breakup spells sa iyong relasyon, kung meron ka man karelasyon. So, might as well pray ka kay God to remove that curses. I feel na balak nila magtanim ng third party sa iyong relasyon with your person. Another dimension to me. So, let's see. Kung ano yung kanilang karma. So, mananatili ka sa iyong work. At hindi mo problemahin yung taong ito. Honestly. So, hindi ka maapektuhan ng kung ano man ang curse nila kasi you will be definitely stable with regards to your income. To be honest, yung karma niya, siya magkakaroon ng dramatic love life. Babalik sa kanya yung curse. To be honest with you. So, this is nice, honestly. Isa sa kanyang karma, they have to see you with this person and having this lots of money. Okay, samantalang yung kanyang karma, yung curse niya, babalik sa kanya. Hindi ka naapektuhan. Natili ka na mayroong maraming pera kasi first of all, you're manifesting it in a good way. Kasi nakita mo naman sa reading mo na focus ka sa pera, diba? Sa pag-build up ng money, na yung abundance at saka sa yung love life. So, hindi ka maapektuhan kung ano man ang curse nila. But yet, I would just suggest guys, continuously pray kay God for protection at para alis kung ano man ang curse na nilagay nila sa inyo. So, anyway, that's it guys. And God bless all of you.